to what's inside the limousine bus. Saan ka? Presidential. Charik. Wives. Kapag ma-earn na kayo, parang hindi ko kaya yung bulong-bulong lang. See you in Hanoi! From Sapa, nandito na nga tayo sa Hanoi! Mula sa tahimik na Sapa, nandito na tayo sa magulo pero nakaka-excite na Hanoi! Ang ducks nung ano nila, nung ba? Shoot ka. Buka ko sa inyo, Literal na nasa street tayo sa gilid ng daan dahil kakain tayo ng street food again. Gusto kong itry talaga mga be, yung mga stores, yung mga ibang kainan and mga coffee shops na hindi pinupuntahan. I-discover natin. Matapang ang kape. Ay, ang sarap. Hi mga be! Welcome back to my YouTube channel. Shoot na kayo. Char! Eme! Mga be, you can follow me on my Instagram, Azibel2014. You can still use my Klook promo code, ShootAKabralKlook. 3 times pa rin yan pwedeng magamit since nakabisa man tayo sa Malaysia and hindi naman tayo affected doon sa changes sa Klook Philippines. And kung magbubook naman kayo sa Agoda mga be, meron akong hotel and activities code. So for hotel, Braille Agoda. And then for activities, SB Tour Agoda. Dahil dyan, gora na sa Agoda! And don't forget and consider subscribing to my YouTube channel dahil mga be, gusto nating palaki ng ating pamilya and maghatid sa inyo ng mga quality vlogs, especially sa pagta-travel. So yun nga mga be, good morning and it's our 5th day here in Sapa and here in Vietnam. Sad to say mga be, we need to leave Sapa, Vietnam ng super aga dahil ang ating travel papunta ng Hanoi is at 8:30 ng umaga. And then, mga be, currently it's 6:50 na ng umaga. It's Wednesday, April 1, 2026. So, papakita ko sa inyo kung ano yung degrees, yung temperature. So, currently, it's 17 degrees Celsius. But actually, mga be, simula nung isang araw sa kakahapon, medyo mainit na dito sa Sapa. Kaya, be, grabe yung peslak ng Mimasor nyo. Diyos ko, day, nagbabalat. Pumunta tayo dun sa Sunwell Fancy Pan, windburn. Kahapon sa lower side ng Sapa, sunburn. So, Diyos ko, day, kinombo tayo ng sunburn sa kanang windburn. Di ba? Ito ngayon, burn na burn. So, let's get back to the business. Let's go back to the business. Pili na lang kayo based doon sa school nyo. So, yun mga be, ito na nga. Sad to say, we need to leave Sapa. So, for the past parang full 4 days natin dito sa Sapa, I must say na sobrang ganda niya. Iba yung magic na ibigay niya at iba rin naman talaga yung pwedeng i-offer ng Sapa sa atin. It feels like ito yung parang improve and parang na siya, mas maayos na Baguio City sa atin. Kasi alam nyo, di ba, ang dami dito mga activities, ang dami nating nagawa, and then alam nyo yung surprisingly, paano nagawa ng Vietnam, yung Fancy Pan, mismo yung doon sa may summit or yung doon sa may peak, grabe, mamili na lang din kayo sa summit or sa peak. Diyos ko, day, grabe. And then, alam nyo yun, yung mga nakikita natin dati during old days, may kita natin siya dito from the old Sapa and the new Sapa, which is napakaganda. Ang mako-comment ko lang mga be is, ang hirap kumuha dito ng pagkain. Ang hirap mag-explore for the Sapa local food. Kaya,
alam nyo, most of the time, doon lang kami sa mga street food. Yung parang sa Vietnamese pizza. Ang pinaka na-enjoy ko dito is yung Vietnamese pizza, saka yung mga inihaw ng mga skewers. Saka yung isang local restaurant na kinainan namin. Hindi ko na nga na-vlog yung kahapon, kagabi. Bumalik ulit kami doon and we tried the noodles. So yung lalagay ko na lang dito yung pangalan, yung Bo Po. Puntahan nyo yun. Very recommended and super mura. So ayun mga be, yun lang yung masasabi ko sa Sapa, mahirap makakuha ng pagkain, ang hirap ng convenience store. So, yung pa nga, discover the lower side of Sapa. Isa yun sa mga na-enjoy ko talaga dito kasi very refreshing, very new, and then parang underrated and unpopular, tourist destination. So, if you want to visit Sapa, i-add nyo yung isang araw nyo to discover and explore the lower side of Sapa. Yun lang yung masasabi ko. So, ayun mga be, gaya nung nangyari sa amin from Noybay Airport papunta ng Sapa. Ganito din yung mangyayari be. Day before ng inyong scheduled bus trip papunta ng Hanoi, si HK Bus Line, yung kinuha naming bus pa din. So, yung HK Bus Line mga be, binook rin namin yan sa Klook. So, ang system mga be, hindi tayo magsi-sleeper bus for today's video. So, yung gagamitin natin or yung mode of transportation natin is the 28-seat President Limousine Bus. Why? Kasi mga be, may mga nakita ko mga comment na parang ang hirap nga naman, parang nahihilo sila pagdating doon sa zigzag, which is na-experience talaga namin. Hindi talaga ako nasusuka ha, yung parang ganon. Pero Diyos ko dai, parang masusuka talaga ako, buti na lang talaga napigilan via sleeper bus yan. So sabi nila, parang much better sa limousine bus kasi parang presidential seat ka, chururut kinemberlo. Mararanasan maging presidente. Ang presidente, Leni Robredo. So, mas mura to, in fairness mga be. So, nagkakalaga lang to ng 66.74 Malaysian Ringgit. And then, susunduin tayo dito ng service ng HK Bus Line. And then, diretso na tayo papunta ng Hanoi Old Quarter. From Hanoi Old Quarter, mga be, hahatid din kami ng HK Bus Line doon mismo sa ating hotel na pagsestayan, which is yung Little Annie's Hanoi Hotel. Oo, yun nga. Yun siya. So, ayun nga, go back doon sa parang proseso nitong limousine bus saka yung HK Bus Line. Ang kinagandahan dito, mga be, is pwede kayong sunduin ng HK Bus Line as long as nandito kayo sa Sapa City Center naka-check-in. Kagaya namin dito from Fungnam Hotel. So, between 7:30 a.m. until 8 a.m. yung pag-aantay or aantayin namin para sunduin kami nung limousine bus. And then after that, gaya nga ng sabi ko sa inyo, pupunta na tayo ng Hanoi Old Quarter. At ang maganda nga, from Hanoi Old Quarter, as long as nasa Hanoi Old Quarter lang kayo naka-check-in mga be, free na rin yung paghahatid sa inyo from Hanoi Old Quarter papunta sa i-stayan nyo sa Hanoi Old Quarter. O diba? Nagets nyo ba? Parang ganun lang, madali lang talaga siya. Madali lang siya intindihin and then, ayun nga, sana naintindihan nyo. Parang gulong-gulo pa no? Mga beyan na. So, 6:56 na. So, ang breakfast naman dito sa Fungnam Hotel is from 7 a.m. to 9 a.m. So, kailangan nating i-avail yan for the one last time dahil yung hotel na pag-check-inan natin in Hanoi is wala siyang buffet breakfast. So, kailangan na nating tong ilaban dahil at 7:30, gogora na tayo sa Hanoi. So, ayun mga be, samahan nyo ako, dire-diretso tayong mag-e-explore, dire-diretso tayong magta-travel, at dire-diretso tayong magse-celebrate ng ating 5K subscriber celebration. Dito pa rin yan sa Vietnam. Ready na ba kayong pumunta sa Hanoi? Ay, hindi masyado energetic. Wala na namang energy yung mga akla. So, ito na nga mga be. Ito na ang tanong. Energy Ready na ba kayo sa Hanoi? Ay, kabog. Dahil dyan, gonna na tayo sa Hanoi!
So ayun na nga mga be, after 5 minutes from Fongnam Hotel, nandito na nga tayo sa HK Busline office. Dito pa rin yan sa Sapa. And currently, it's 8:15 na ng umaga. So, parang ano lang naman, 8:02, nakarating yung van. So, akala ko yung limousine bus agad yung susundo. So, hindi mga be. So, yung van, yung sumundo sa amin, papunta dito sa HK Busline office. And then from here, from their office, dito na tayo sasakay papunta ng limousine bus. Pero ito ano to eh? Ito nga, limousine bus. Akala ko ano, yung parang artista van. Hindi pala. So ayun mga baby, bigyan ko na lang kayo ng update mamaya kasi may dalawa namang stopover. And then, bibigyan ko kayo ng ng review para at least magkaroon kayo ng idea at ma-compare natin yung sleeper bus and the limousine bus. So dyan lang kayo mga be, dahil papunta na tayo ng Hanoi. Excited na ako! So ayun na nga mga be, nandito na nga tayo sa loob ng limousine bus ng HK Busline. So yung mga be, punta kayo doon sa mismong loob ng office para mabigay yung sticker nyo for confirmation kasi nandito yung seat number nyo and also yung plate number ng limousine bus ninyo. So akyat lang kayo doon mga be, bigay nyo lang yung booking number ninyo. So eto, HK Busline limousine bus tour tayo. Di ba? So, what's inside the limousine bus? So, ito, yung pinaka, upuan nyo. Parang siya, presidential seat talaga siya. Di ba? Saan ka? Presidential. Charik. So, hindi ko lalakasan yung boses natin kasi madaming tao. Pakita mo dyan. Ayan. Walang harang-harang mga be, kaya hindi tayo magiging madaldal dito at hindi tayo mag-iingay. So, eto na. Ito yung seat. Tapos, in front of the seat, merong parang table. Ayan. May table naman, be. Ayan. Kapag gusto nyo kumain, kapag gusto nyo meron kayong drinks dito, pwede siya. Diba? Tapos, meron siyang kasamang blanket. Tapos, meron ditong aircon. 2. Tapos, meron din namang light. Ayan, no. Kung gusto nyo ng ilaw, try natin. Diba? Gusto nyo ng ilaw, ayan. And then, yung sa may sleeper bus, meron din silang dito, ito, yung blinds. Ayan. Gusto nyo isara, pwede nyo naman siyang isara. Diba? Tapos, ang maganda dito, nare-recline yung yung pinaka-chair. Yung mga be, meron ditong option para i-recline nyo yung chair nyo. Ayan. Recline, ayan. Tapos, pwede nyo rin naman siyang iangat din. Yes. Tapos, meron ditong nagmamassage. Actually, na-try ko na siya mga be. So, compare doon sa sleeper bus and then dito sa may limousine bus, mas kabog yung dito, yung massage chair. Alam mo yung parang sa mga hinuhulugan ng mga massage chair sa sa mall, ganun yung atake niya. And then, meron din ditong heater. Tapos, meron din ditong freeing tubig. Ayan, may freeing tubig. Sama na yan. And also, meron din ditong wipes. Kapag ma-earn na kayo. Charot lang. Tapos, iba yun dun sa sleeper bus. Charot-charot in design lang yung yung chargeran. Dito mga be, confirm. Nag-charge na ako at charging na. So, diba, 8:30 yung natin, yung schedule ng bus natin. Umalis tong bus na to ng before 8:30. And then mga be, ito yung pinaka-upuan natin. And then maganda dito is meron siyang unan pa. Diba, kabog mga be, nakapag-chair tour pa tayo dito sa limousine bus. So, amoy check natin tong tong code. In fairness, mabango ha. Amoy amoy bagong ligo, amoy downy. Charing. So, ayun mga be. So, in fairness naman sa HK Busline, mga be, ang linis niya. And then, yung amoy ng bus is parang amoy bago. Tapos, ang bango niya. Yung ganun. Yung walang asim, yung walang amoy amoy lungad, ganun. Yung amoy
luma na, ganon. In fairness, ang bango niya, ang linis, tapos very consistent from the sleeper bus until limousine bus. Ang bango, ang linis. And then mga be, nga pala, even though limousine bus to ha, actually siguro sa lahat ng mga malalayong mga ruta ng mga bus nila dito sa Vietnam, talaga nire-require nila na tanggalin ang mga sapatos at tsinelas. Kasi dito, even though hindi siya sleeper bus, tinatanggal pa rin yung tsinelas at yung sapatos. Binibigyan kayo ng plastic bag. So, ayun mga pe, i-compare lang natin yung sleeper bus and then yung limousine bus. Meron talaga siyang pros and cons. So, sa sleeper bus mga be, mas mahal siya kaysa sa limousine bus. Pero, ang kagandahan dun mga be is meron kayong privacy. Tapos, para talaga kayong may sariling kwarto. And, dito naman sa yun nga lang pala dun sa sleeper bus based on my experience, yung sa pa-zigzag na part, dun ako nakaramdam ng parang masusuka ako. First time ko yun ha, first time ko talagang maranasan yun. And then dito naman sa limousine bus, based on my experience ha, eto, para ka rin namang naka-sleeper bus. Yun nga lang, parang ganyan yung pinakaupuan mo, and then mas malakas yung massage niya. So, alam niyo yung parang massage chair sa mga mall na hinuhulugan ng pera. So, parang ganun yung atake ng massage niya. So, marirelax kayo for your 6 hours trip papunta ng Hanoi. And then, mas mura siya kaysa sa sleeper bus. Yun nga lang, wala kayong privacy. Kasi nga, open space siya. Wala siya yung mga partition. So, ang meron lang is itong, blinds. Kung gusto ninyo ng takpan yung yung area nyo dito sa window hanggang dito, pwede. Kasi yung kabilang upuan sa harapan ko, meron silang sariling blinds. So, ganun. And then, based doon sa experience ko nung sa pa-zigzag, hindi siya nakakahilo and hindi rin siya nakakasuka. And then, in fairness din sa HK bus line, yung mga driver nila is super ingat. Ayun. So, yun yung comparison ko for limousine bus and then for the sleeper bus. So, for me, kung ano ang pipiliin ko, mas pipiliin ko tong si limousine bus. Even though wala kang privacy, 'di ba? Ang maganda is hindi ka masusuka, 'di ba? Yung hindi ka talaga hindi ka magugulantang na ay, nasa zigzag part na pala ako, kailangan kong tumayo kasi dahil mamaya lumungad ka, magiging baby ka na wala sa oras. Charot. But if I were you mga be, 'di ba? Kung gusto niyo gawin niyo yung ginawa ko dito sa mode of transportation ko papunta ng Sapa and then pabalik ng Hanoi. So, try nyo both para ma-experience nyo rin siya both. Yung sleeper bus and also yung limousine bus. Saka yung pag-alog nung camera at yung pag-alog rin nung bus dito. So, yun mga be. Ere-erecho na natin. So, actually, meron din tong 2 stopovers. Siguro hindi ko na siya i-vlog kasi nga syempre nakita nyo naman na yung stopovers, diba? So, kung iihi kayo sa mga stopovers, so meron siyang mga fee. So, kailangan nyo magbayad ng toilet fee. So, kailangan nyo lang mag-prepare ng siguro around 10 to 20,000 Vietnamese do. So, yun mga be. Siguro mga alas 3 ng hapon, nandun na tayo sa Hanoi. Currently, it's, oras na ba? It's 9:22 na ng umaga. Kita-kita lang tayo doon sa Hanoi Old Quarters. And then, mag-check-in tayo ng panibago natin hotel sa Hanoi, which is yung Annie's Little Hanoi. Tingnan natin kung pakak-cute or charot-charot lang din. See you in Hanoi!
So yun na nga mga be, after 6 hours ng ating journey from Sapa, nandito na nga tayo sa Hanoi! O, diba? Gusto niyo yun? May energy ka pa, be? Oo naman. Lumaklak tayo ng Milo eh. Sa Kaday, lumaklak tayo ng coconut ice cream. O, diba? Walang magpapalpi? Tate! O, diba? Pak! 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 Energy ka pa din, be! So, yun mga be, currently nandito na nga tayo sa loob ng ating room and nandito nga tayo sa hotel ng Anis Little Hanoi. Yes, mga be. So, located to sa mismong sentro ng Old Quarter. So, mga be, meron kasing mga hotel dito na medyo malayo na sa Old Quarter, pero doon pa rin sila sa pinaka-Old Quarter area. Ito, mismong sentro. So, yung mga be, hindi naman siya ganong kalaki ang hotel, but ang gusto ko dito is medyo limited lang yung rooms nila. So, yun mga be, just to give you a heads up lang din dito sa hotel na to. So, wala itong elevator. So, hagdanan lang siya until 4th floor siya. And then per floor, parang meron lang siyang 2 or 3 rooms. So, hindi nyo siya mapapansin kapag nag-search kayo ng hotel sa Hanoi. And one of the, hardest hotel searching na nagawa ko sa tala ng buhay ko is itong Hanoi. Kasi, kung hindi mahal, maliit yung room. Kung hindi maliit yung room, walang elevator. Kumbaga, kung wala namang elevator, ang mahal. Oo, Diyos ko day. So parang ang hirap humanap ng hotel accommodation dito sa Hanoi. Unlike sa ibang cities ng Vietnam, like Da Nang, ang mura, tas ang ganda pa ng mga hotel, tapos may buffet breakfast. Itong hotel pala natin is walang buffet breakfast. Ang hirap humanap ng budgeted hotel na may buffet breakfast dito sa Hanoi unless more than 3,000 pesos talaga yung mabubuk mo. So ayun mga be, let's get back to the main topic. So ito mga be, nabuko lang to sa Agoda and nagkakahalaga naman tong room namin ng 99.25 Malaysian ringgit per night. Ilalagay ko na lang yung conversion dito. And then for 4 nights mga be, ang total na binayaran namin dito is 397 Malaysian ringgit for 4 nights for 2 packs. And then sobrang laki nung niya. Ang lawak talaga nung room. And then yung toilet talaga ang ganda at saka ang ganda ng buhos talaga ng tubig kasi naligo na ako kasi ready na akong rumampa, di ba? And then, ang good thing pa dito mga be is napakabait ng receptionist. Talagang binigyan pa kami ng extra unan kasi gusto namin ng mas maraming unan. And then, anything else na pwede namin or gusto naming i-request, pwede naman, binigay pa niya sa amin yung WhatsApp number niya. So, very recommended to. Yung vibe niya is very vintage, very Vietnam. Yung parang yun yung nilulook forward natin for an accommodation sa Vietnam. Team Kahoy, oo. Saka maganda kasi pa yellow siya. It's giving us sisiw na, gano'n. para mas mabilis tayong lumaki. Nakakaloka! So yun mga be, without further ado, bibigyan ko na kayo ng pangmalakasang montage dito sa hindi chararat na hotel natin sa Hanoi. So, montage, roll out ka na dyan. Roll out! Roll on! Deodorant! Kabog di ba? Kabog neneng gata di ba? Simple lang siya. So sa mga hindi, alam niyo yun, hindi conscious, hindi masyadong maarte pagdating sa mga hotel, eto, very recommended tong si Anis Little Hanoi. Hindi to masyadong na-feature, hindi to masyadong na-vlog, pero ito mga bedi, dito sa ating YouTube channel. For me, as a budgetarian, sobrang okay na to. Oo. So dahil dyan mga be, yes, hindi natin palalampasin ang unang araw natin dito sa Hanoi. Pero mag-chill lang din tayo mga be. Ang gagawin lang natin is
mag-stroll tayo sa Old Quarter. So magiging ano lang muna tayo, mag-check lang tayo, mag-familiarize lang tayo ng mga daan-daan dito. And then syempre, lalapsoy tayo, 'di ba? Isa sa mga ano mo lang dito, rason kung bakit ka pumunta ng Hanoi ay kumain! Dahil tayo ay Shitay Tommy! At syempre, hindi tayo magpapatinag. Oo, hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nagpapalpitate dahil uubusin natin at mamaya't mayain natin ang pag-inom ng kape. So dahil dyan, tara na mga be, ready na ba kayong mag-explore dito sa Hanoi? Oh, gusto nyo, di ba? Dahil dyan mga be, let's go, let's explore Hanoi, Vietnam. So yun na mga be, nakalabas na nga tayo ng ating hotel at nandito na nga tayo sa Old Quarter. Libutin natin to. Mula sa tahimik na Sapa, nandito na tayo sa magulo pero nakaka-excite na Hanoi. Oh my God! Currently, it's 5:15 pa lang ng hapon pero padilim na. O, diba? Ang daming tao dito mga be. Papakita ko sa inyo. Ayan. O, diba? Saka ito, oh, very iconic. Oh, diba? Yung tricycle nila. Charot. Tapos ayan, may mga nagtitinda ng mga prutas. O, diba? Tapos ang dami ditong mga restaurant, ang dami ditong mga coffee shops, ang dami rin ditong ginuman, at ang dami ditong mga motor. Ayan yan, mga be. Diyos ko, day. Ang kinakatakot ko dito, mga be, is yung mga motor at mga sasakyan. Kasi tingnan mo, oh, random umiikot. Random nandito sa gilid. Tapos may mga tao. Ayan, oh. Diyos ko, day, kailangan nakatingin ka kaliwat kanan. Kaya, day, medyo pinapractice ko yung sarili ko sa pakikipagpuksaan. Eto, katulad yan, may motor, o, di ba? Chad, anong impression mo? First impression mo sa Hanoi? From Sapa. Parang kinompress na Ho Chi Minh. Oh, yes, actually, Chad, akala ko talaga Ho Chi Minh is the capital of Vietnam. So ito mga facts lang to mga beha. So ang Hanoi is the capital of Vietnam. So recently ko lang talaga siya nalaman, parang ano lang, last year lang, kasi yung Vietnamese kong kasamahan, sabi niya, ang capital daw nila is Hanoi, hindi daw Ho Chi Minh. So ang ginawa ko, nag-google pa ako, be. So totoo nga, Hanoi is the capital of Vietnam. O, di ba? Pero alam nyo, may kahawig nga niya yung Ho Chi Minh, no? Mas madaming tao dito, ang daming turista, at saka dito mo makikita talaga yung sandamakmak din talaga ng mga motor. So ito, puntahan natin tong mga, parang nasa pinakasentro kasi talaga kami mga be. So ito, tingnan natin or papakita ko sa inyo yung ganap dito sa pinaka-center of the Old Quarter sa Hanoi. Ito mga be. O, diba? Kabog, diba? Pero yun, nakakatuwa din kasi super lively. Yun nga lang, mag-iingat nga lang kayo sa pagtawid-tawid nyo, sa kapag lakad-lakad nyo. And then napansin ko din mga be, dito sa Hanoi, bawat bahay, bawat establishments is merong mga ano yun, Vietnamese flags. Saka yan, random be. Alam nyo ba kanina, nung sasakyan namin, ay, nag-aano sila, nagbababa sila sa gitna ng daan. At saka ayan, tingnan nyo, parking talaga. Ngayon naman, sobrang dami namang restaurant, Chad. Hindi naman natin malaman kung saan naman tayo kakain. Diyos ko. Ay, Diyos ko, day. O, diba? First day pa lang natin sa Hanoi, pero Diyos ko, day. Puksa ang malala. Pero, I'm loving it. Nalalab nyo ba? Gusto nyo ba? Napapamahal na ba kayo? Charot. Hindi. In fairness, I'm loving it. You're loving it too? Dahil dyan, hanap na muna tayo ng makakainan at gala pa tayo dito sa Old Quarter. Dito pa rin yan sa
Hanoi. Ay, kabog. The two words na yung ano natin, nonchalant AI. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered. So yun na nga mga be, after nating maloka sa Hanoi Old Quarter, yes, may nadaanan kaming banh mi shop. Oo, hindi siya masyadong sikat. Actually, hindi talaga siya sikat. Walang kumakain. So since walang kumakain, let's give it a try. Tama, Chad? Malay mo naman ang sarap nandito, di ba? Hindi lang nila alam, di ba? So nandito tayo kay Jam Cook. Jam Cook. Oh, yan yung pangalan ng store. So ang pinili namin o yung in-order namin is yung banh mi special combination. Special combination siya, parang lahat ng mga ino-offer nila ditong palaman ng banh mi is inilagay nila lahat dito sa kinakain namin. And nagkakahalaga lang to ng 40,000 Vietnamese dong. Kumbaga sa Paris Overload, eto banh mi overload. Ang mura nung sa 40,000 Vietnamese dong. So try natin mga be. Imagine nyo naman be, ang ducks nung ano nila nung banh mi. Ang laki. Tapos papakita ko sa inyo mga be yung laman. Ito yung laman Oh, kikita nyo ba? Oh. Shoota ka. Oh, di ba? Ito pa Bubuka ko sa inyo Oh. Di ba? May iba't ibang ham, sausage, merong parang pork na na laman. Meron din itong duck. Hala, lahat na inilagay ni ate. Nakakaloka. Salagang 40,000, grabe, lahat inilagay. So, yun mga be, cheers tayo at cheers. Oh. Diba? Hinati na namin yan ni Chad. Cheers! At kayo ang unang kakagat. Kagat na. Harsh! Gusto niyo yung sound effect? Isa pa. Harsh! Sarap ba, be? Ay, masarap. Cheers tayo, Chad. Cheers. Ano yung pwedeng ilagay? Mamaya na tos. May sauce kasi dito. Kainin muna natin ng walang sauce. Cheers. Hindi matapang yung sauce. Saka yung flavor, no? Pero ramdam mo yung bawat meat na kinagat mo. Yung sausage, yung pork na laman, yung duck, yung ham. Saka yung parang meatloaf. No? Galing. Cheers pa ulit. Cheers. Uy, masarap to. No? Try mo na may sauce. Tapos yung cilantro niya, hindi masyadong natapang. No? May kick. Pero, kining the battle kick lang. Hindi nyo kasi yung laman, babe. Wala talagang halong eme. Ang dami talaga. Kay Jam Cook, ay, puntahan nyo to, babe. Pag nandito kay Shannon. Tapat ko lang. Tapat na tapat siya ng Vietcom Bank. Try natin ng may sauce. Tapat na siya ng Vietcom Bank. Tapos meron dito yung Ambassador Hotel and Spa. Tapat na tapat. So try natin. With the sauce. Uy, ang sarap nito. Alam mo yung sauce nito, yung parang sa pizza sa Pilipinas, yung tagi 5 piso, yung pizza pie. Di ba, no? Hindi siya maanghang, pero alam mo yung lasa ng hot sauce na hindi maanghang, tapos maasim-asim. Ito manghang. Kaya super anghang yan. Ito hindi Ang sarap. Ay, grabe. Ang sarap ng fresh bunsa natin sa Hanoi, no? Sa mura. Ang haba nito, 40,000 Vietnamese dong lang. Recommended mga be.
'Di ba? Sabi ko naman sa inyo eh. Wag tayo masyado dun sa sikat agad. Puntahan din natin yung mga hindi masyadong kinakainan. Saka yung, kumbaga, pag may nakita kayong mga parang nadadaanan nyo na, okay, mukhang okay to. I-try nyo. Hindi puro yung mga sikat, di ba? Dahil dyan, hahanap pa tayo ng mga kainan dito sa Hanoi. Pero, yung sa mga gilid-gilid lang. Di ba? Enjoy ko pa muna tong banh mi ko. Di ba? Banh mi queen! So ayun mga be, I'm back for another pagkain. So literal na nasa street tayo sa gilid ng daan dahil kakain tayo ng street food again. Ayan mga be, papakita ko sa inyo. May pa-atsara, may pa-vegetable salad mga be. Tapos umorder kami nitong sausage, 10,000 Vietnamese dong lang. Tapos pork skewer, 10,000 Vietnamese dong. Tapos ito yung parang longga-longganisa. 10,000 Vietnamese dong siya. So, nasa tapat naman siya ng Circle K. And then, anong bank to? Ano nakalagay na bank, Chad? Ano yan? Techcombank. Ayan. Tapat rin siya ng Luk Fook Jewelry. Luk Fook Jewelry. Ayan. Wala kasing pangalan yung yung kainan. As in talagang meron lang talaga siyang mga bangko-bangko. So, without further ado, try na natin to. Ito munang tong kakaibang sausage, Chad. Try. May sausawan din yan, be. Try. Cheers! Ay, ang sarap! Alam mo yung longganisa na may mint. Yung nilalagay nila lagi sa mga noodles. Longganisa na may mint. Nakikita nyo yung mga green-green na yan, be? Ayun, no? Ayun yung mint. Oo, cilantro na may pagka-mint. Ganun. Ang sarap ng sauce. No? Ang harap. Tapos kuha tayo ng papaya na may pipino. Try natin all together. Ang harap. Alam nyo, pinagtitinginan na kami ng mga tao dito kasi yung mga kumakain dito puro lokal. Wala ibang lahi. Totoo yan mga be. Nasabi ko sa inyo. Kasi kami ni Chad, mas gusto namin yung mga yung mga lokal yung mga kumakain. Kasi ibig sabihin, masarap para sa kanila yun. Di ba no, Chad? Di ba? Gusto na yung sausage. Next natin itong pork barbecue. Ito yung masarap eh. Parang barbecue sauce na maanghang eh. Ang sarap. Uy, very recommended talaga yun. Yung sausage na may cilantro. Ito, wait. Hala. Ang sarap din ng pork barbecue. Wait. Wag mo naman ako ubusan ng mga gulay-gulay, Chad. Saring. Ang sarap. Wala halong eme, pero ang sarap talaga, be. Hala. Ang walang sausawan. Ang sarap ng sausawan, no? Kahit walang sausawan, ganun sarap. Talaga ba? Pero sa akin kasi ang sarap ng sausawan. In fairness. Ang sarap. Grabe.
Parang araw-arawan ko to. Hala, ininom pa ni Chad. Ininom nga ni Chad yung sausawan. Lagyan ulit natin yan. Ang sarap eh. Last one is yung Vietnamese sausage. Well, usually sausage lang rin sa Try natin. Yung usual na hotdog lang, no? Perfect yung unang sausage, saka yung yung barbecue na pork. The best. Promise. Abi na nga itong mga gulay, sayang. May mga gulay pa mga be, sayang. Kainin natin yan. In fairness, yung pepino pala, saka yung papaya na salad, may timpla. No? Parang supa. Parang timpla sa atin sa Pinas, no? Yung may suka saka asukal. Sarap. First day pa lang, grabe. Ang sarap ng pagkain dito sa Hanoi. And then, kung i-compare ko yung variety ng mga choices, sobrang dami dito sa Hanoi mga be. Maloloka kayo, matataranta kayo. And, yung other pananapansin ko, yung presyo ng pagkain dito sa Hanoi is mas mura kaysa sa Sapa. Katulad ng skewers na mga kinain namin nung una doon, 20,000, di ba? Dito, 10,000 lang. Itong mga kinain namin, tagti 10,000 Vietnamese dong lang per stick. Dahil dyan, oras na para mag-palpitate dahil hahanap na tayo ng mga kape. Ganon! So ayun na nga mga Ben, nandito na nga tayo sa isa sa mga humble coffee shop. Dito pa rin yan sa Old Quarter, Hanoi. Oo. So currently it's 7:52 na ng gabi. Super libot tayo, no, Chad? Saka grabe, nakakalito dito. And alam mo yung super nakaka-overwhelm yung motor, yung tao. Tapos alam mo, it feels like siya, halo-halo na, no? Yung resto bar, restaurant, local restaurant, coffee shop. Tapos bilihan ng mga pagkain, bilihan ng mga ng mga souvenirs, tapos mga damit, tapos mga laruan, pati as in lahat, halo-halo na yung nandito. Tapos yung mga dadaanan nyo is pare-parehas lang din, no? Nakakaligaw. Kaya mga be, kung pupunta kayo dito sa Hanoi, tapos nag-start kayo ng Sapa, get ready. Kasi medyo chaotic, no? Saka, ilang beses na tayo muntik masagasaan. Kaya mga be, pagpasensyahan nyo na, hindi ako nagva-vlog habang naglalakad kasi nakakatakot talaga. Kailangan ko muna ang pangalagaan ng sarili ko. Baka matigbak si bakla sa Hanoi, hindi matitigbak sa pagpapalpitate. Speaking of pagpapalpitate, so nandito kami sa La Capo Cafe. Gaya ng sabi ko sa inyo, very humble siya kasi ang liit lang niya, so 1, 2, 3, 4, 5 table lang siya. And then, wala na namang tao. Wala na namang umiinom. So, gusto kong itry talaga, mga be, yung mga stores, yung mga ibang kainan and mga coffee shops na hindi pinupuntahan. I-discover natin. Kasi yung iba na-explore na di ba? Yung iba na-discover na. So, dito sa channel ko, gusto ko namang i-explore yung mga hindi pa na-explore. Malay mo naman, masarap, di ba? Pero hindi naman masama na puntahan din natin yung mga sikat. Pero kailangan din natin i-try yung mga hindi sikat. Tama, Chad? O, di ba? Dahil dyan, ang dami kong kuda. Ang in-order namin is itong Vietnamese extra milk coffee. So, since nandito tayo sa Vietnam, dapat Vietnamese Coffee. yung nonchalant kuya niyo, sumasagot na, tumatalak na. So, nakakatuwa dito kasi binigyan niya kami ng welcome drinks and welcome chips. Oo. So, ito yung tea, binigyan niya kami. Libre lang to mga be. O, di ba? Tikman natin.
Jasmine tea, no? Tapos eto, parang cornets. Binigyan niya rin Medyo kami. matamis. Eto? Medyo matamis. Baka siguro para mag-complement dun sa coffee na inano natin. And this is the Vietnamese extra milk. Haluin na natin mga be. Ito yung nagkakalaga ng 55,000 Vietnamese dong. Tama? O di ba ang mura? Tapos yung vibe nung restaurant niya is lang din talaga, no? Ang ganda, simple lang, no? Tapos, Very Gen-Z. very Gen Z and then very very Vietnam. Yan naman yung color, o di ba? Yung salakot, yung flag everywhere. O di ba? Try naman natin to. Chad, cheers. Pak. Matapang ang kape. Hindi siya masyadong matamis. Try pa nating haluin. Baka naman nagkakamali lang tayo. In fairness, masarap siya. And then, parang kakaiba to sa lahat ng mga ininom nating kape, no? Saka ngayon lang tayo nagpalit. Simula na tayo dumating ngayon sa Vietnam kasi more on coconut coffee tayo, no? Ako pala. Tapos ngayon nag-Vietnamese white coffee tayo. So, something refreshing to mga be. Cheers naman dyan, Chad. Cheers ulit, di ba? Di ba? Di tayo titigil lang kaka-cheers hanggat hindi natatapos ng vlog natin. Charot. Masarap siya. Tamang-tama lang yung kape, no? Tapos, kaya pala kakaiba siya kasi parang ramdam ko yung milky foam. Nandiyan! Ang galing! Ay, ang sarap kapag sobrang nahalo. Hindi siya yung typical ng Vietnamese coffee. No, kasi yung Vietnamese coffee, alam mo yung parang yung grounds ng parang black coffee nila. Yun yung nananalaytay, di ba? Yung pait, correct. Ay, ang sarap. Tapos alam nyo, hindi pa kayo maano dito. Kumbaga parang hindi kayo may stress dito, no? Kasi walang tao, tayo lang. Tapos may electric fan, naka-aircon, 'di ba? Ang ganda ng lighting. Tapos solo nyo yung coffee shop, which is really good, no? Okay, dahil dyan, dito na natin tatapusin yung first day natin dito sa Hanoi. So, ikaw, Chad, ano yung mo, just to wrap up lang naman, ano yung masasabi mo, yung first impression and experience mo dito sa Hanoi? Magsalita ka naman sa vlog mo, nag-vlog ka na, di ba? Siyempre, vlog ko yun. Tawag dito. Yun nga yung sinabi ko kanina nung nag-start ka. Para siyang Ho Chi Minh, pero Ho Chi Minh. Para siyang Ho Chi Minh na kinompress, gano'n. Yun. Small version siya ng Ho Chi Minh. Ako naman, maganda siya, different experience na naman kasi nga syempre, madidiscover na naman natin isang city sa Vietnam. Kaso nga lang kasi, 'di ba, parang hindi na tayo ganito yung mga napupuntahan natin kaya parang medyo shocking, ganyan, medyo nakakataranta. Saka alam mo yung takot ko pagdating doon sa mga motor. Grabe, sobrang aggressive na mga motorista talaga dito. Bus, kahit anong sasakyan, grabe, sobrang aggressive. But, looking forward pa rin, di ba? Kailangan ma-appreciate natin yung ganitong vibe. Kasi syempre, nandito naman tayo to explore, to experience, and also to discover things na hindi pa natin nagagawa. Since first time natin to sa Hanoi, masay, to wrap up this first day natin, is pa rin siya, kakaibang experience pa rin, di ba? Kasi iba yung charm niya eh. Yung itsura nung parang laid back, di ba? Tas ang daming puno. And then, ang good thing pa dito, ina-expect natin na mainit. Pero hindi siya mainit, di ba? Kumbaga parang hindi siya yung ganong kalamig, pero hindi ka pagpapawisan ng bonggang-bongga, hindi ka maglalagkit. Siguro dahil hapon tayo dumating, malalaman bukas yun. Kaya nga, kayong pa nga lang yung first day nga natin yung sinasabi, yung na-experience mo eh. Kaya nga, malamig siya. Tama. Ito, alam mo, kinokontra niya palagi yung mga sinasabi ko. Pagpipilitan niya na naman yung sarili niya. Oh, tama? Tama na naman ako.
ang haba na naman ng vlog natin. I hope na nag-enjoy kayo sa first day natin sa Hanoi dahil for tomorrow's video, pupuntahan naman natin yung mga sikat at mga pinipilahang mga tourist attractions, mga kainan, kapihan, at mga iba pang mga lugar na very familiar sa mga turistang katulad natin at katulad nyo. O, di ba? And yung mga don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell dahil dire-diretso ang pag-travel natin sa iba't ibang mga sulok na mga dugtungan mo. Vietnam. Hindi. Dire-diretso pa rin ang pagta-travel at pagdi-discover natin sa mga lugar na pwedeng puntahan ng mga ordinaryong Pilipino. Di ba? Dahil dyan, bye mga bes! See you on our next vlog. Bye!